Good morning, good morning everyone. Ito po, nandito po kami sa aming taniman. Susundan ko po si Kabiyahero. Ito po at mag-update kami ng aming mga tanim. Yan po ang aming mga papaya, malalaki na. Malapit na po siyang bumulaklak. Ayan po, oh. At ngayon nga po ay nandun si Kabiyahero, akin po susundan. At dadalhan ko po ng merienda niya. Ayan po, oh. Maganda na po ng kanyang mga tanim. So, ngayon nga po ay umaraw na. Katatapos lang po ng mga bagyo. Na halos 2 linggo po na nagdaan. Ngayon lang po uminit dito sa aming bayan. Sa aming bayan, ngayon lang po uminit. Ayan po. Nandun po si Kabiyahero sa dulo. Pupuntahan po natin. Binibisita po ang kanyang lansonisan doon. Yan po ang update sa aming mga talong. Ayan po ang Laguna, nakakatuwa. Buti na lang po walang tinumba ng bagyo. Ayan po, ang gaganda na ng kanyang tanim. Grabe ang mga talong. Oh, nabubulaklak na siya. Oh. Ayan. Ang gaganda na. Ang dahan lang pong pababa at medyo madulas pa. Oops, yeah. Yan po. Maganda na ng mga tanim. Lalaki na. Hoy, bihira na lang pong makasama din eh. Gawa ng madulas. Ayaw pong pasamahin ni Kabiyahero. At madulas daw po. Eh, matigas po ang ulo ni Kabiyahero. Kaya sumunod din po ang kanyang ubi oh. Ang haba na. Kanya pong saging nalakatan. Yan po, ang gaganda na. Ang ubi, ang layo. Ang taas na ng ubi. May tanim din palang kadyos. Ayan, nabulaklak na po ang papaya. Yan po, oh. Yung mga tangay na pong bulaklak, ang gaganda na, kakatuwa. Ang taba ng puno. Yan po, alaka ng puno ng papaya. Nabulaklak na po agad. Yan po. Malapit na tayo kay Kabiyahero. Yan po ang update sa kanyang mga tanim. Taba. Ang taba ng papaya. May bulaklak na agad. Bilis. Yeah. Ayan po si Biyahero. Nandini pala, kala ko dun sa labak pa. Galing ako sa labak. Galing ka sa labak. Wat na ako. Yan, ang ganda na. Good morning. Ang kanya pong ubi. Puling pumunta sa gubat. Maganda na po uli ang panahon. Tingnan niyo po ang kanyang mga ubi. Kalipas nga po ng mga ilang bagyong nagdaan eh. Talagang kung mabisita man eh, pakunti-kunting oras lamang. Pagtila ay ngayon naman po ay may araw na. At ako po'y galing na doon sa may kawayan. At ako po'y nagwat-wat. Yung mga ube. Balot ng baging. Doon. Kasibulan na din. Wala mo na tumba ng mga saging. Wala naman. Ang Diyos naman po mga halaman natin ay safe naman po sa bagyaw. Nakalibro. Hoy, nabulaklak ng ipapaya mo ah. Wala yun. Yung 5 nauna. Kaya nga dapat na naabunuhan ng complete. Abunuhan mo na. Abunuhan ng complete. Ay, ang gaganda ng gabi. Nalago. Ito po ang kanyang ube. Yan po, oh, mula po dyan, oh, ang tayog na po. Yan, nakakatuwa din naman. Yung nando sa labak, sa may mahuganihan medyo mahina ang ube, siyempre kanlong. At yun naman laging sinasabi ko, pagka ang ube, kahit anumang root crops at kanlong, yung maraming shade, lalaman niya pero hindi katulad ng mga inilalaki ng mga nasa hawan.
Eh, wala naman tayong pagpipilian. Dahil ang ating lupa hindi naman ganong kaluangan o kalapadan. Kaya yung mga scrap na natira ko, pinasingit ko po doon kay Imer sa mahuganihan. Pero tumubo rin po siya. Hindi lang po kasing ganda ng nandito. Kaya katulad niyang Talagang malago. malago at kung ano nasa hawan siya, naaarawan. So sa kuwan ni magaling lakay sa itapon, ay di nilagay po natin doon sa mahuganihan. Na may lalaman din. Parang na doon magkakahoy. Yan po, oh, may kabuti po dito. Ang dami. Ayan. Ngayon, Kabuting- panahon talaga ng kabuti, tag-ulan na eh. Yan po, ang dami ah. Ay, nasira na yung iba. Ingat po tayo sa Ano kaya ang kabuti to? merong Kabuting mahogany. edible. Dito sa amin, iwan ko na sa ibang lugar. Kabuting mahogany, nasa ilalim ng mahogany. Yan po. Oh, anong kabuti yan? Maraming kabuting nasibol. At mo yun, dami oh. Yan, oo nga, ang dami. Kaya nga, Wala ako nakakain yan. kabuting mahogany. Mag-comment na lang po kayo kung yun po ay nakakain sa inyong lugar. Dito po sa amin, hindi kinakain yan. Dito po ang kilalang kabuti sa amin ay yung mamarang at saka ang mamunsog. Mamunso. Kabuting saging, kabuting uwak, yan. Yan po nakakain dito sa amin. Nakatuwa. Ang aking gabi na may merde, sana makatulong. Oo nga. Pagka nandoon nga sa taas, parang punong-puno na ang luya. Hindi kailangan ay masuportahan pa ng kaunting Abuno. plate. Huh? Yan o, nakakatuwa po oh. Huwag naman sanang babagsak ang mga sanga ngayon. Yan ay naalala ko, diba? Yung kahoy na natuyo. Yan po ay Anong kahoy yun? kahoy na antipolo. Hindi ko lang alam kung bakit siya namatay. Siguro naputok ng Ah. kidlat. Ito po. Luma ng kidlat yan. Eh sabi nga po, di umano. Yan to, ito. Oo. Yan. Sabi ng mga matatanda sa una, hindi daw pong naputokan ng kidlat ay hindi pwedeng isangkap sa bahay. Sabihin pa, baka daw po yung bahay ay lapitin ng kidlat. Siguro naman po ay magaling din yung naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga ninuno. Wala naman pong mawawala. Iinom muna talaga. Parang may nakuha ng kahoy. Hindi, sinakuha Ernie pala yan. May tao doon. Talaga pong mahigpit ang iniulan dito. Dulot nga po ng habagat, bagyong Krising, nag-umpisa sa bagyong Krising. Dante, Emong at saka po yung isa na isa yung malayo naman sa ating bansa. Si Dante. Hindi, bukod sa Dante, yung isa pong nasa labas ng bansa. Papuntang norte raw yung sabi. Ay talaga pong mahigpit ang iniulan. Nakakapag-alala po ang halaman pagka sobrang ulan. Siyempre, lagi po ang iisipin natin baka matuba. At katulad nga po ng mga fruit trees, yung mga rambutan, talagang mahigpit po ang nawala. Nanlaglag. Lalo na po yung mga variety ng RR. Yan lang po ang kalaban eh. Siyempre, talaga pong ganyan ang halaman. Hindi po natin sukat akalain ng mga dadaang kalamidad na makakasira sa ating halaman. Talaga pong kusakuan sa ngayon ay puro kalamidad po ay ang nagiging problema. Yan naman po ay hindi lagi. Yan po. Sabon na po ang ating kalamismes. Ayan, isa. Ayun. Dalawa. Subon na po yung kalamismis. Apat. Kung tawagin po ito ay anong tawag nga dyan? Sigarilyas. Dito po sa amin ay kalamismes. Ito mainam na gulay. Yan, sibol na. Yan, panlahok sa mga sa Bicol Express. Yan, number 1 yan. Sinugaok, bulanglang. Yan, buti may kamuting kahoy na isang puno. Okay, ilalagyan natin ng ano? Ng tali. Oo. Pagka sinakabag mo. Dala mo gang ng mga pitsay. Oo, dala ko. Tsaka okra. Tanim mo yung okra doon ng okra. May dala po si kabihirang galing sa DA. Shoutout po kay Ma'am Aileen Andal at sa lahat po ng kanyang mga staff. Yun po yung lagi namimigay ng mga binhi. May sitaw din. Picture po. Shoutout po. Thank you po. Pagka po sa mga panggulay-gulay ay ikaw lang ay masipag magtanim ay hindi mo na po problemahin ng panggulay. Dahil sa yun nga pong mga buto or buto
ng mga lalo ng mga leafy vegetables ay libre na pong ipinamimigay ng DA dito sa aming lugar. Bukod po doon yung mga fertilizer. Yan, katulad nga po ng aking lambat na yan, yan po ay ini-award po sa akin ng DA through Kuya Edwin. At ako po nagpapasalamat sa kanila sa mga binibigay nilang mga tulong sa aming mga farmers dito sa lalawigan ng Batangas. Partikular sa Region 4A po talaga pong laganap yan. Yan mga yung pong talong, yung po galing kay Kong Seedlings. At ako po ay nag-try sa kanyang bumili kung talagang okay ang kanyang mga seedlings. Okay naman po. At yun naman pong nilalagay tayo natin mga fertilizer yung po galing sa DA. Minsan namimigay din po sila ng mga kalamansi, rambutan. Kung ano pong dumating, yun po ay pinamamahagi sa lahat ng mga magtatanim. Ito na po ang ating papaya red lady. Bunuh na po natin ito ng complete. At kung mayroon pong potas, mas maganda. Yun po ay pampatamis ng bunga. So yun nga po, kung makita nyo yung iba na ang papaya ay bakit mababa pa ay bumubunga na. Yun po ay depende sa kinatatayuan ng papaya. Dahil ito pong papaya ang gusto niyan, wala siyang katabing ibang halaman. Gusto niya sulaang para siya ay mababa pa na bumubunga na. Kasi pagka po ganito may mga katabing mga matataas na puno, ito po ay nakikipagtaasan, nakikipagkarera sa pagtaas. Pero yun naman po ay bubunga din. Sinisigurado ko po sa inyo, tayo bibigyan niya ng income. Yan po ang kagandahan sa papaya. Marami nang pong paraan para kahit siya mataas at may bunga siya. Yung nga po sabi, maraming paraan pagka-harvest. Kaya ito pong papaya red lady ko ay isa nga po sa itinanim natin dito ay talaga pong naranasan ko na po ang nagiging income po dito. Lalo't higit kung libong puno, marami po ang nagiging harvest. Basta po nasunod natin yung mga tamang proseso, eh marami po ang binubunga, marami naging harvest. At ito po ay talagang hindi po inaayawan sa market. Ito ang papaya red lady. Kahit saan po dalhin ay ito po ay nabibili. Talaga pong napakasarap. Bukod sa masarap ang lasa, ay ito po ay sabi ng mga eksperto ay magaling sa ating kalusugan. Kaya po ako hindi nagpapawala din ng papaya. Ito po yung mga by September, October, ito po yung mga harvest na to. Karamihan yan December. Yan. Ang New Year. Wag lang pong mababagyo eh. Kasi nakadaan naman siguro mga bagyo. Sana wala na. Kung bumagyo man siguro mahihina na. So yun po. Si Kabiyahera nga po yung may dalang pitsay at saka po yung atin po isisingit-singit din eh. Nasaan ang ano? At ito na nga po yung mga buto na seeds na ating itatanim ngayon. Meron din po palang sitaw, okra at saka pechay. Mayroon naman po tayong plat doon na basta tatam na ng pechay. Yan, sitaw muna. Dito muna kami ilalagay natin. Yung bakante, yung sa bakante. Pwede namang isapi dyan sa dito sa kalamismes. Ito po ang ating pagtatanim ng mga gantong gulay-gulay. Ito po hindi na po natin hangad ang makabenta. Yung makahintip ka nang bumili sa palengke, hindi yung malaking bagay mo. Yun, may kumpalari oh. May yan oh, bagong sibol. Sitaw. Yan, may kulay pa oh. Kulay blue. Hindi yan kakainin ng guyam. Gawa ng may gamot.
lalagyan din natin yung loob ng ano. Ayun, kumang natin. Oo, yung nagbahukan. Pare po ay mas ano, kalamis-mis. Kalamis-mis. Kung may ilang puno na sitaw, mabilis na yan. Ang dami nang magugulay. Isa ko dito sa kanangin na. May rin sitaw na rin ano. Ikano mo, ikaw mo naman. Ba? Mamali sa kahanggang. Marami. Hanggang naman ay nakakatuwa pagka po maraming harvest. Sobra sa Yung panggulay na laang. bigyan din po kahanggang. Ganyan talaga ay siyempre pag sinabi mong uunahin ang kahanggang hindi ako naniniwala daw. Pag may sobra, iti sa kahanggang. Hindi naman tayo damot. Gusto ko inalagay lang doon sa eka nga ano. Yun ang katotohanan. Yung sasabihin ko na po ang mga kahanggan ay hindi ako naniniwala daw. Bay ano aray, ibang kulay? Ay, busito ang nakalagay dyan. Ay kon itaw. Yang hindi kon itaw. Kadyos? Hindi kadyos. Yung nilalagay sa mga nilaga. Kibal? Kibal. Ah, kibal. Oo, kibal aray. Ano ba yung isa yun? Ay, ang ganda nito. Ay, doon sa mga mabababa. Oh, sige. Ah, iba pala yung busitaw sa sitaw. Ay, aray ko ang kibal. Tingnan ko nga pati ng buta. Oo, timo. Hindi katulad. Bilog. Kibal yan. Ay, oo nga. Kibal. Ay, di yun. Doon may lagay hili-hilira doon sa bababa ng ano. Ito, kahit ito ay wala ng ano, pakabagan. Doon sa bababa ng ayun. May plat na. O, lagyan mo na dyan. Mga matapon. Hindi pa nakasundo doon sa isa. Hindi pala din eh. Parang meron pa din yung sitaw. Wala nandiyan sitaw. Pero lahat pa rin. Tayo, tingnan. Yan naman po. Ang itatanong naman po niya ngayon ay okra. Okra, pampahaba ng buhay. Yan. Ito daw magaling sa mga... Subok na subok ito sa... Sugar konti din eh. Yan, hindi pa. May sugar. Yan, dyan. Para pagka nag-anim malala. Pumutak. Tatlo sa isang puno. Pag hindi ikaw eh. Sawa sa gulay eh. May talong. Ako naman po'y madali rin makabuhay ng gantaw. Ang kulang mo lang pala, kalabasa. No. Para may pakpit ka na. Kalabasa kung ano. May pakpit na. Pakbait pag niluluto na. Kompleto na eh. Kalabasa, sitaw. Tinatanim ko ay hindi pa pwede. Di na, hilarahan natin. Ganda din oh, sabihang iyan. Yun po. Sawa ng gulayin. After 2 months, sarigugum ay babunga na. Para pala nabulaklak ng iyong mga papaya oh. May mga tangay ng bulaklak. Kaya masarap din dapat mga pilibukas na ito. Ito mo yung halaman na iyan oh. Yan.
May tawag diyan eh. Nabebenta noong pandemic. Yan, kumabag na yung butas-butas. Ito. Ito yung halaman ng butas-butas ang dahon. Yung nabebenta ng pandemic. Sari-saring halaman. Marami po po na. Ang halaman ng pandemic. Mga plantito. Plantito, plantita. Ba, madaming okra yan. Dahil palang isang balot. Ang dami. Pinagsminsan mo, ang dami nun. Nakakatuwa dyan yung pag-iina, malalaki na. Ang dami. Hile-hilera. Ito. Ang ganda ng panahon, ang init. Bahay kubo na tinanim mo dyan. May tao doon sa taas. May nangunguha ng kawayan. Bilo mo tayo sa taas. Bilo po tayo. Nasa pa itaas. Ang daming pampananim. Sambag ang dala ko eh. Tingnan po ang gabi oh. Ang lusog. Tabi po. Nakakatuwa oh. Talaga naman. Nandiyan, pataas pala yan. Dapat dyan tanim. Dami po namin panggatong dito. Yan ah. Talagang sipag na sipag ang aking asawa eh. Magtanim. Yung pagtatanim ko pong ari hindi sa pansarili lamang. Ari po'y karamay ng kapitbahay. Kapitbahay, kapatid. Ba, di. Kaya dinadamihan ng tanim. Ay di. Hindi lang sa sarili. Nga po sabi, pag sobra sa atin, abay di. I-share. Hirap naman yung damot. Tsaka bawal sa Pilipinas ang damot. Madali yung sisigol, ganang basang-basa ang lupa. Ano? Kasabihan daw po. Yan, ihalin tulad natin sa mamamalakaya. Maging mamamalakaya, mga isda. Kapo daw po dumuong at hindi namigay ko ano eh. Mahirap makahulay. Hindi na nagtatanim. Hindi marunong mamigay, mag-share, ay hindi ka makapagpaganda ng halaman. Yan daw po yun eh. Sabi ng matatanda sa una. Maaari nga naman. Ang dami natin tanim ba? Tsaka ng mga ibo, sisibol. Basang-basa ang lupa, sisibol yan. Yeah. Yun. Naman. Ano, pechay naman, ating itanim. Doon. Tapos ng ulan. Oo. Yan po si Kabihera, siya namang nagdumali ng pagtatanim. Yung. Anong gulay yan? Sari-sara eh. Bate. Hindi yung mga okra-okra. Okra. Yan po. Walang tumuloy sa sili, siguro na dala ng guyang o kaya manok. Ayan papa ang iyong ano. Tawag dito. Sigarilyas.
Sibol na. Miss. Karamismis. Dito po tataniman natin ng mustasa. Ay, pechay. Pechay. Pechay pala, pechay. Dalang talong. Ang lulusog. Nandun po na. 2 linggo. Makakaanin ulit tayo dyan. Ano? Sabay-sabay yan. Papaya at saka talong. Wabalo na complete. Isang sako. Kulang. Pechay po, pechay. Masarap. Parang dito. Ang ganda ng iyong lakatan. Lakatan doon pa na. Ang lulusog. Ang ganda. At pala pagka may ilang buwan pa madilim na din. Hindi naman totally madilim po. Yung kumbaga puno na. No? Berdeng-berdehan na yan. Ano? Okay. Yan. Nasabugan na po natin ang pechay. Ito po, pechay. Yan. Pechay. Na maganda ro may paru-paro sa halamanan, Papa. Basta dyan. Hindi ay nakakabigay yan ng ano. Hindi na ibibigay din yung pollination. Oo. Ito nga, kulay. Kulang ka din eh. Ay, nila ako isang balot. Kulay bro. Sawa ng gulag eh. Sa ganda ng lupa eh. Hindi. Pa dito. Ayun. Okay. Ayun po, natanim na po natin ang pechay. Pechay, tapos na. Ano masunod? Busitaw. Busitaw. Doon, kibal yan. Kibal to. Dito po sa amin taniman, meron din po kaming tanim na kadyos. Kung kilala nyo po yung, sino man po nakakakilala ng halaman na kadyos, yan po. Pigeon tea. Yan pa po, oh, meron pa po dito. Ang dami pala ng tinanim na imer na to. Yan, oh. Malago na rin po. Kaya puno. Puno po kami ng pananim. Yung pa pala, oh. Ako na busitaw. Okay. Sa bulsa ko. Sige, tingnan mo ng ano. Gano'n po. Huwag ng bagin. Sige. Ba't iba't ibang kulay niya? May pula, may ano. Ang kibal nga ito. Oo, kibal nga. Ito maghulog. Yan po. Ito po yung kibal. Lalagyan. Tatlo. Yan. Hindi yan nakabag, no? Kaya niya, no? Gagahukan mo lang. Okay. Ano yan? Tatanim mo yan? Pipino. Green, puti. Green. Sige, no? Lagay mo doon. Ikalat mo doon. Papahinga lang ako. Pipino na green. Yan, gulok. Wala papahinga. Hindi ka magkabalag.
Dek, singit mo dyan. Papahinga lang po. Ako po kanina galing na doon sa may kawayan bago sumunod si Kabiyahera. Ako po yung nagtabas daw sa yung matataas na damo. Inalis po natin. Tsaka po yung mga ube, nilinisan natin ang puno. At ilang lakatan ng mga dry na nga po yung dahon. Nilayingan natin. Tsaka po isa pa binisita ko rin yung durian. Baka po hinog na. Medyo matagal-tagal pa siguro, baka hindi pa isang linggo. Hindi ko lang po na videohan at hindi po sumunod lang po si Kabiyahera. Pero malaki na po. Kaya lang yung isa nalaglag, yung apat po yung piraso na tumuloy. Tapos nalaglag naman yung isa, kaya tatlo na. At yung isa naman ay sobra naman ang laki. Yan nga pong sinuputan natin ng laying. Tinignan ko po at baka hinog na. Baka po maubiran, ay sayang, unang bunga pa naman. Maugad just danan. Titingnan mo danan. Oh. Tatanim po ng pipino. Ano yan? Okra pa rin? Ay, talagang puno ng okra. Yan po, punong-puno ng gulayin ang ating taniman. Pag may isang linggo po ay makikita natin sibol na yung lahat. Ganda po sa ibabaw na yawn hanggang din may mga talsak na yan. Talaga pong punong-puno ng gulayin. Kagandahan po ng bago nga pong ulan. Sigurado pong sisibol yan, mga buto natin yan, yung ating mga seeds na galing sa DA. Ay po paho na. Itanim po natin lahat ng mga seeds ng gulay. Puno-puno po ng gulay yan. Pagka po sumibol at namunga ay nakakatuwa. Sinisigurado po naman yun mapapasibol natin at mapapabunga. Lang pong nadadaan ng mga maninirae. Pipino. Busitaw, doon, sitaw. At saka kalamismis, okra. Ang talong hindi namunat sa yung petsay, nalagyan din natin. Ito, puno ito ng busitaw. Yung busitaw po yun hindi kailangan ng pakabagan. Ang tawagin dito sa amin ay kibal. So po, kami po yaahon na. Marami po salamat sa muling pagsama. God bless po at ingat po tayo lagi. Bye bye po. Ayan mga kalamyas. Pumili yata ang tambakol si atay. Mami. Ari, malalaki. Lalaki. Yan tama ito sa tambakol. Ari, ba't naiwan ari? Arin ka. Alam niya. Sarere. Okay.